Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 14th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Butan ko yung portion na nagsalita ng live via Zoom, I guess, si Vice President Inday Sara Duterte, at ang na-capture kong mensahe niya ay yung ginawa nila yun to demolish political opponent. Ginawa nila yun to demolish the opposition. Yun na nakuha kong portion ng naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang ating pong title ay Nasaan ang Due Process. Ito yung lumabas kanina na talagang salat doon sa tinatawag na due process nung inaresto si Tatay Digong at inilipad palabas ng bansa laban sa kanyang kagustuhan, walang consent, at in spite and despite of his vehement objection that he be brought before a court of competent jurisdiction, before a competent judicial authority as provided for by Article 59. Naririnig nyo rin kanina, madalas yan, Article 59 ng Rome Statute. Ano po ulit yung Article 59 ng Rome Statute? Ang sinasabi lamang po nun, to simplify, lahat ng taong maaaresto o pakay ng pag-aresto base sa isang warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court, dapat po itong dalhin sa isang competent judicial authority with emphasis on judicial, hindi competent authority from the executive branch of government. Malinaw po roon, competent judicial authority. So therefore, yung Article 59 left no other room for interpretation. Judicial authority. Sa korte, sa huwes, sa hukom o sa maestrado, dapat dalhin ang taong pakay ng warrant of arrest o ang taong inaresto base sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang banyagang jurisdiction, ng isang banyagang korte katulad ng International Criminal Court. Napag-alaman
sa hearing kanina na ito ay hindi ibinigay sa akusado. Ito ay hindi ibinigay sa arestado. Ito ay hindi ibinigay kay Tatay Digong, isang Pilipino na dapat sana ay usigin ng korte dito sa Pilipinas, hindi ng banyagang korte, na dapat sana ay usigin ng Pilipinong mang-uusig o prosecutor, hindi banyagang taga-usig, at higit sa lahat, dapat siyang litisin at husgahan ng isang lokal o Pilipinong maestrado at korte sa Pilipinas, hindi ng banyagang maestrado, hindi ng banyagang korte, at hindi ng banyagang jurisdiksyon. Malinaw po doon, pinaliwanag kanina. Meron po kasi tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Yung doktrina na nagsasabi, pag nagbanggaan na ang ating mga karapatan, pag nagbanggaan na ang special laws o anumang batas, maging ordinansa man yan, maging Republic Act man yan, maging revised penal code man yan, pag yan ay nagbabangga na sa ating mga fundamental rights, sa ating mga basic rights na nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas, mangingibabaw at mangingibabaw ang linalaman, itinatakda, isinusulat at nakagaransya sa ating saligang batas. Yan po ang simpleng ibig sabihin ng Doctrine of Constitutional Supremacy. Ulitin ko, dito po sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, pilit nating pasisimplihin o sa English pa i-laymanize yung mga naririnig nating termino na hindi po kayo dapat magulat o masindak sapagkat sisikapin natin mga pasimplihin upang pati ang ordinaryong mamamayang Pilipino ay maintindihan, maunawaan at magkaroon ng sarili ninyong pananaw, opinyon, prinsipyo at desisyon, not necessarily na sang-ayon sa aking opinyon o sa aking pananaw. Ang importante, ma-educate ko po kayo, sambayan ng Pilipino. Ang importante, bahagi ng aking advokasya, hindi lamang bilang kandidato pagka-senador, hindi lamang bilang senador ninyo, bahagi ng aking advokasya bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso, maging bahagi ang lahat ng Pilipino, may pinag-aralan, kakaunting kaalaman o profesional, ordinaryong Pilipino, opisyal ng gobyerno o empleyado ng pribado o gobyerno. Importante ho magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon sa mga mahalagang usaping panlipunan sapagkat tanging ang isang informed citizenry lamang ang tunay na makakapagbigay diwa dito sa mga garansya na nakaukit, nakasulat at may garansya sa ating saligang batas. Ito na nga po tayo, pinag-uusapan natin nasaan ang due process. Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado na salat at hindi na ibigay yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Hindi lamang po ito usapin kung ikay makaduterte o hindi. Ito po yung usapin, mahalaga, usapin ng bawat Pilipino. Lumabas din kanina sa hearing yung katanungan. Kung ito ay nagawa sa isang dating Pangulo, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong katulad nyo, katulad ko, katulad natin? Paano na yung nagtitinda ng balot sa gabi, sa lansangan? Meron ka pa ba kayang aasahang due process? Paano na yung mga market vendors? Paano na yung ating mga motorcycle riders? Paano na yung ating mga vendor sa kalsada na nagkakalakal lang o naghahanap buhay ng marangal? Nasaan ang due process? Ang usapin ng due process ay hindi lamang patungkol kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay usaping mahalaga na dapat pag-usapan nating lahat sapagkat when we speak of the constitutional supremacy being the supreme law of the land, lahat po tayo ay saklaw nito. Lahat po tayo ay dapat may proteksyon dito. Maganda rin na napapag-usapan kanina, yung pangamba na paano, ligtas pa ba ang ordinaryong Pilipino sa kanilang pamamahay laban sa mga pag-abusong pagsisilbi ng search warrant, pag-abusong pagsisilbi ng warrant of arrest, o di kaya yung pag-aresto kahit walang warrant. Ito po yung lumalabas kanina sa pagdinig. Kaya nga po ilang ulit lumabas yung katagang Doctrine of Constitutional Supremacy. Sapagkat may lumalabas na mga sinasabing batas, yung Republic Act 9851, yung Section 17. Ini-invoke po yun kanina sa hearing on the part of the government
na yun daw po ang kanilang ginamit, yung RA 9851. Yan po yung batas dito na ipinasa ng ating Kongreso, I think, sometime 2009. Ito po yung batas laban sa laban sa genocide, itong crime against humanity. Yan po yung kanilang ini-invoke kanina, yung RA 9851 Section 17, to justify why they have to give away a Filipino citizen that goes by the name of Rodrigo Roa Duterte to a foreign jurisdiction. Subalit habang ini-invoke nila yun, hindi ko kasi talaga magtutugma. Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman ko kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851, hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes. Yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the spring cannot rise above the source. The source of every law, lahat yan hanggang ordinansa, the source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy. Meaning, yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yun pag ibinalagga mo at ikinumpara mo at inihambing mo doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yun? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo ninyo. Article 3, Section 1, anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay yung isang Pilipino doon sa jurisdiction na yon. Basta't nasimulan na yung investigation o yung kaso o yung prosecution. Tama. Tama po kung simple reading ng Section 17 of RA 9851. Pero may pinaguhugutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabing yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo doon. Ano po sinasabi ng Article 59 ng Rome Statute na napapakinggan nyo rin po kanina yan. Lahat ng inaresto o aarestuhin na Pilipino na saklaw ng tinatawag na warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court ay dapat agad-agad, walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority. So yan o, tumatakbo na tayo. Sinimulan natin doon sa ini-invoke ng gobyerno ng 9851. Of course, they will not mention, conveniently, they will not mention yung Article 59 ng Rome Statute.
Dahil pagka binanggit mo po yun po yung pinaghuhugutang otoridad ng RA 9851 na pag meron na raw pong investigation o prosecution na nasimulan na ang isang foreign jurisdiction, they can dispense with anumang formality sa isang Pilipinong saklaw ng warrant of arrest. Tama, pero kailangan merong basihan yung RA 9851 na yan. Ano po yan? Yung Rome Statute, babalik po tayo sa Article 59. Sabi ng Article 59, any person arrested shall be brought promptly. Wala na po akong ibang makitang definition ng promptly sa Tagalog, kundi agad-agad, kundi ora mismo, kundi ngayon na mismo, hindi mamaya, hindi bukas, hindi 6 months from today. Ngayon na mismo, yung taong arestado, dapat mong dalhin without any delay sa isang competent judicial authority. Mahalaga po yun yung competent. Siyempre, lahat naman ng judicial authority, pero competent judicial authority. Meaning, tanging sa korte mo lang dadalhin yung taong inaresto mo base sa isang warrant na inisyu ng ICC according to Article 59 in relation to RA 9851. Malinaw po tayo Ngayon, binigay ba kay Pangulong Duterte yung natatangi niyang request? Malinaw po ito. Noong kami pong mga local lawyers niya ay nag-meeting noong March 13, malinaw na binanggit sa amin ni Attorney Martin Delgra, isa lang ang hiningi ni Pangulong Duterte. Isa lang ang request ni Pangulong Duterte. Walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang. Wala siyang request na dalhin siya sa kung saang special na lugar o bigyan siyang special na pagtrato. Isa lang ang request niya, dalhin ninyo ako sa korte. Bakit? Nalalaman niya yung kanyang karapatan bilang dating Pangulo, bilang dating prosecutor, bilang abogado, at higit sa lahat bilang Pilipino. Alam niya that the Constitution, the 1987 Constitution, hindi naman suspended yan. It is working, it is functioning, so alam niya yung kanyang karapatan. Hiningi niyang dalhin siya sa korte. Bakit? I-invoke na rin niya dyan yung kanyang karapatan under Article 3, Section 1. No person shall be deprived of liberty. And under arrest ka na hindi ka na makagalaw Any moment na hindi mo na magalaw ang iyong freedom, under arrest ka na niyan, restricted na movement mo You can now invoke kung ano man yung mga related laws. In-invoke po niya yan Yung dalhin ninyo ako sa competent judicial authority because he knows Article 59 of the Rome Statute. Pangalawa, yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, liberty without due process of law. Again, may due process ba? Anong nangyari dun sa tinatawag nating constitutional supremacy, yung doctrine of constitutional supremacy? Pangalawa, meron pa rin ng isang related constitutional guarantee. Diyan pa rin hindi tayo lalayo sa ating Bill of Rights. Article 3, Section 14. No person. This provision starts in the negative. No. Ibig sabihin, hindi pwede. Bawal. No person shall be held to answer for a criminal offense. Yan po, nasa saligang batas uli natin yan. Without due process of law. Pangalawang beses na po yan. Unang-una, Article 3, Section 1. Nabanggit na po yan. Walang pwedeng pagdamutan o ipagkait ang iyong karapatan at kalayaan ng walang due process of law.